Kapag binanggit ang Iran sa mga balita, kaakibat nito ang salitang kaguluhan, banta, mga lihim na alyansa, at ambisyong nuklear. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang kwento ng Iran ay matagal nang naisulat, hindi sa kasaysayan ng tao, kundi sa mismong salita ng Diyos. Oo, ang Iran ay lumilitaw sa Biblia, ngunit sa ilalim ng matandang pangalan nitong Persya. Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa huling aklat na pahayag, ang Persya ay isa sa mga bansang ginamit, hinatulan at binigyan ng pag-asa ng Diyos. Sa kabila ng pagiging bahagi sa isa sa pinakamadilim na propesya, ang digmaan ng Gog at Magog, hindi natin pwedeng kalimutan na bago pa man ito naging kalaban ng Israel, ang Persya ay ginamit ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan, itayo muli ang templo, at tuparin ang mga pangitain ni Daniel. Sa simula pa lang ng aklat ng Genesis, matapos ang baha, binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng bagong simula. Mula kay Noe at sa kanyang 3 anak, Shem, Ham at Japhet, ipinanganak ang mga bagong bansa. Sa Genesis 10, matutunghayan natin ang kauna-unahang mapa ng mundo kung saan lumilitaw ang 2 mahalagang pangalan, si Madai, anak ni Japhet, at si Elam, anak ni Shem. Sila ang mga ninuno ng 2 makapangyarihang lahi sa hinaharap, ang mga Medes at ang mga Elamites, na magkasamang bumuo sa pundasyon ng bansang Persya, ang makasaysayang Iran. Si Madai ay nagtayo ng mga pamayanan sa hilagang bahagi ng Iran, mga matitigas, matapang at organisadong tribo sa kabundukan. Samantalang si Elam at ang kanyang lahi ay nanirahan sa Timog Kanluran, sa mayamang kapatagan malapit sa Persian Gulf. Hindi sila mga hamak na tribo. Sa katunayan, ayon sa Genesis 14, si Chedorlaomer, hari ng Elam, ay pinuno ng isang malupit na koalisyon ng mga hari na sumalakay sa Canaan. Sinamsam nila ang mga lungsod, inalipin ang mga tao, at kinuha si Lot, pamangkin ni Abraham. Ngunit hindi nanahimik si Abraham. Sa tulong ng 318 niyang mga tauhan, nilusob niya ang mga kaaway, tinalo ang 4 na hari, at iniligtas si Lot. Isang imposibleng tagumpay laban sa isang Eastern superpower. Isang malinaw na mensahe mula sa Diyos na walang kapangyarihang maaaring magtagumpay laban sa mga taong may basbas niya. Lumipas ang mga siglo, ang mga Medes at Elamites ay dumami, lumakas, at sa wakas ay nagkaisa. Mula sa kanilang pinagsamang lakas ay sumilang ang isang imperyo, at bagamat sila ay mga paganong bansa, sila ay hindi kailanman lumabas sa plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga propetang sina Isaias at Jeremias, ipinaabot ng Diyos ang 2 mahahalagang hula tungkol sa Persya. Una, nagagamitin niya ang Media at Elam upang wasakin ng Babylon, ang imperyong sumira sa Jerusalem at sa templo ng Diyos. At ikalawa, higit pang kamangha-mangha na isang hari ng Persya na hindi pa isinisilang sa panahong iyon, ang gagamitin niya upang palayain ang Israel mula sa pagkabihag at ipag-utos ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Isinulat ni Isaias ang pangalang ito 150 taon bago pa man siya isinilang. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran kay Ciro. At lahat ng ito ay nagkatotoo noong 8 siglo BC. Pinagbuklod ni Haring Deokes ang mga tribo ng Media at Elam at itinatag ang unang kabisera sa Iranian soil, ang Ekbatana. Ang kanyang apo, si Cyaxares, ang lalong nagpakatatag sa militar, at tuluyang giniba ang Nineveh, ang kabisera ng Assyria, isa sa mga pinakamarahas na kaaway ng Israel. Unti-unti nang natutupad ang hula, ngunit ang nakapangyayaring propesya ay ipinahayag sa isang batang bilanggo na dinala sa Babylonia, si Daniel. Sa edad na teenager, malayo sa kanyang tahanan at sa kanyang templo, pinili ng Diyos si Daniel upang bigyan ng kakaibang kaloob, mga pangitain tungkol sa hinaharap ng buong mundo. Habang siya ay nasa palasyo ni Haring Nebukadnesar,
Napuno ng takot ang hari sa isang panaginip, isang dambuhalang rebulto na yari sa iba't ibang uri ng metal. Walang makaintindi nito. Ngunit si Daniel, sa tulong ng Diyos, ay lumapit at isinaysay hindi lang ang kahulugan kundi pati na rin ang mismong panaginip. Sabi niya, "Ikaw, o hari, ang ulo ng ginto, ngunit may darating na kaharian na papalit sa iyo. Isang kaharian na binubuo ng dibdib at mga bisig na pilak. Dalawang bisig, Media at Persia. Magkasanib ngunit hindi magkapantay, sapagkat ang bisig ng Persya ay magiging mas malakas." At nangyari nga, mula sa kabundukan ng Persya sumibol si Cyrus, ang hari na hinula ang tatawaging pinahiran ng Diyos. Sinalakay niya ang Media, pinagbuklod ang dalawang kaharian, at nagsimulang wasakin ang mga imperyo. Sa huli, siya'y dumating sa Babylonia. Sa isang gabi ng kasayahan, habang si Haring Belshazzar ay nagdiriwang, inutusan niyang gamitin ang mga banal na kasangkapang ninakaw sa templo ng Jerusalem. Sa gitna ng kalayawan, lumitaw ang isang misteryosong kamay at nagsulat sa pader, "Mene, Mene, Tekel, Upharsin." Nang tawagin si Daniel, sinabi niya, "Tinimbang ka sa timbangan at nakita kang kulang. Ang kaharian mo ay ibibigay sa Media at Persia." Habang sinasabi niya ito, dumating ang hukbo ni Cyrus sa lungsod sa pamamagitan ng tuyong ilog. Bumagsak ang Babylonia ng walang labanan. Sa isang iglap, natupad ang hula. Si Cyrus, isang hari ng isang banyagang bansa, ay naglabas ng kautusan. Ang bayan ng Diyos ay makakauwi na. Muling itayo ang templo sa Jerusalem. Hindi lang niya pinayagan ang pagbabalik, pinunduhan pa niya ito at ipinadala sina Zerubabel at Josue upang itatag ang pundasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang paganong bansa ang naging kasangkapan ng Diyos, hindi upang wasakin ang Israel, kundi upang muling buuin ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ng Persya. Sa isang panibagong pangitain, nakita ni Daniel ang 4 na halimaw na sumisimbolo sa mga susunod na kaharian. Ang ikalawang halimaw ay isang dambuhalang oso na may 3 tadyang sa bibig, sumisimbolo sa Media at Persia. Ang 3 tadyang ay ang 3 malalaking pananakop, Lydia, Babylonia at Ehipto. At tulad ng hula, ang Persya ay tumagos sa Asia Minor. Sakop ang Lydia, sinakop ang Babylonia, at sa ilalim ni Cambyses I, anak ni Cyrus, tinalo ang mga Ehipsyo sa labanan ng Pelusium. Ganap nang napagtibay ang kapangyarihan ng Persya sa buong kilalang mundo. Ngunit isang huling pangitain pa ang bumalot sa puso ni Daniel, isang lalaking kambing mula sa kanluran na lumipad na parang hangin. May isang sungay sa gitna ng kanyang ulo at sinalpok ang tupang may 2 sungay, ang Persya. Ito ay ang Gresya. Si Alexander the Great ang magiging susunod na emperador. Mabilis at mapaminsala at tuluyang babagsak ang Persya. Ngunit bago pa iyon mangyari, ang Persya ay nagpatuloy sa kanyang kadakilaan. Sa lungsod ng Susa, sa puso ng Elam, naganap ang isang himala, isang babae, isang ulilang Hudyo, ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang buong bayan mula sa ganap na paglipol. Matapos itayo muli ang templo sa Jerusalem sa tulong ng Persya, tila nawala na sa eksena ang Persya sa mga susunod na kabanata ng Lumang Tipan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan. Sa katunayan, ito ay paghahanda lamang ng Diyos para sa isang mas malalim na papel na muling gagampanan ng Persya. Hindi bilang kaaway, kundi bilang unang mga saksi ng katuparan ng pinakadakilang hula ng lahat, ang pagdating ng Mesyas. Sa aklat ni Mateo, mababasa natin ang isang tila simpleng pangyayari na madalas nating marinig tuwing Pasko. May mga pantas na mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem na nagsasabi, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Ngunit sino nga ba ang mga pantas na ito?
At bakit mula pa sa silangan sa Persya? Ang orihinal na salitang ginamit ay magui o magi. Sila ay mga tagamasid ng bituin, mga matatalinong lalaki at mga pari mula sa silangan. Hindi sila mga hari, ngunit may malawak na kaalaman sa agham, astronomiya at propesya. Ayon sa mga makasaysayang tala, sila ay bahagi ng isang relihiyosong uri ng mga pari sa Persya, mga magi ng Medo-Persian Empire. Mula sa parehong lupain na minsang naging instrumento ng paglaya ng Israel, ngayon ay muling ginagamit ng Diyos upang unang kilalanin ang pagdating ng kanyang anak. Ang tanong, paano nila nalaman? Paano nila napagtanto na ang Mesyas ay isinilang? Ang sagot ay matatagpuan sa isang lumang propesya na ipinahayag ng isang binatang bilanggo sa Babylonia. Walang iba kundi si Daniel. Si Daniel, na nanilbihan sa korte ng mga hari ng Babylonia at Persya, ay nagtala ng isang nakamamanghang propesya sa Daniel Siyam. Mula sa paglabas ng utos na muling itayo ang Jerusalem, hanggang sa dumating ang pinahiran ay 7 linggo at 62 linggo. Ito ay isang napakatumpak na pahayag na may matematikal na detalye ng eksaktong panahon ng pagdating ng Mesyas. Maaaring isa sa mga dahilan kung bakit naglakbay ang mga magi ay dahil sa mga sinulat ni Daniel na iniingatan at pinag-aaralan sa Persya. Sa loob ng maraming siglo, iningatan nila ang mga propesya. Noong lumitaw ang bituin, alam nila, ang panahon ay dumating na. Iniwan nila ang kanilang kayamanan, komportabling buhay, at hinanap ang sanggol, ang hari. Sila ang unang mga dayuhan na lumuhod sa harap ng tagapagligtas. 3 regalo ang kanilang dala: ginto para sa hari, kamanyang para sa Diyos, at mira para sa kanyang kamatayan. Sa mga regalo pa lang, ay makikita na natin ang kahulugan ng kanyang misyon. Siya ay hari, siya ay Diyos, at siya ang korderong inihandog para sa kasalanan ng sanlibutan. Habang si Herodes ay nangangamba at ang mga pinuno ng Israel ay tahimik, ang mga magi mula sa silangan, mula sa Persya, ang siyang unang kumilala, sumamba, at nagpahayag sa buong mundo na ang mga propesya ay naganap na. Sa ganitong paraan, ang Persya ay muli na namang naging kasangkapan, isang tagapagdala ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Ngunit ang propetical na papel ng Persya ay hindi pa rito nagtatapos. Sa halip, ito ay patungo sa isang mas madilim at mas nakakatindig balahibong bahagi ng kasaysayan, ang hula ni Ezekiel sa Kabanata 38 at 39, ang digmaan ng Gog at Magog, isang huling digmaan sa huling mga araw kung saan ang mga bansa ay magtitipon upang lusubin ang Israel. At sa listahan ng mga bansang ito, muling lilitaw ang pangalan ng Persya. Anak ng tao, itutok mo ang iyong mukha laban kay Gog sa lupain ng Magog. Persya, Cush at Put ay kasama nila. Wika ng Panginoon sa Ezekiel 38 pungkin. Ang Persya, ang dating tagapagligtas, ngayon ay magiging bahagi ng isang makapangyarihang alyansang susugod laban sa bayang pinili ng Diyos. Sino ang mga kasama ng Persya sa alyansang ito? Si Gog, pinuno ng Magog, na ayon sa maraming iskolar ay tumutukoy sa isang makapangyarihang pinuno mula sa Hilaga, kadalasang iniuugnay sa Russia o isang Eurasian na koalisyon. Kasama rin ang Kush, maaaring Sudan, Put, maaaring Libya, Gomer, Turkey, at Togarmah, mga rehiyon sa Caucasus. Magkakasama silang sisiklab na parang bagyo, sasakop sa Israel, at magdadala ng digmaan sa dakong huli ng panahon. Ngunit ayon sa propesya, hindi sila magtatagumpay. Ang Diyos mismo ang kikilos. Sa gitna ng kanilang paglusob, isang matinding lindol ang yayanig sa lupa. Apoy at bato ang babagsak mula sa langit, at ang mga hukbo ay malilito at magkakapatayan. Sa gayon ay ipapakita ko ang aking kadakilaan at kabanalan, at ipakikilala ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa, at malalaman nila na ako ang Panginoon. Muli, magiging saksi ang Persya, ngunit sa pagkakataong ito,
saksi sa galit ng Diyos, hindi sa kanyang pagliligtas. Subalit dito lumilitaw ang isang nakakagulat na pangako, isang lihim na kalakip sa mga propesya. Ayon sa Jeremias 49, 35 hanggang 39, may isang natatanging pahayag laban sa Elam, isa sa mga pinakaugat ng Persya. Aking babaliin ang busog ng Elam, ngunit sa mga huling araw, aking ibabalik ang mga bihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Sa madaling salita, kahit may darating na paghuhukom, ang pintuan ng pagbabalik loob ay nananatiling bukas. Ang Persya, bagamat bahagi ng digmaang may kapahamakan, ay hindi ganap na itatakwil ng Diyos. May panahon ng pagpaparusa, ngunit may inaabangang panahon ng panunumbalik. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ng Iran sa Biblia ay isang refleksyon ng sangkatauhan mismo. Tinubos, bumagsak, hinatulan, at muling inaanyayahan sa biyaya. Ito ang mensaheng kailangan nating marinig ngayon, lalo na ngayong tila ang Iran ay muling nasa sentro ng tensyon sa gitnang silangan, nakikibahagi sa mga alyansang nagbabantang sumiklab anumang sandali. Kung ating pagmamasdan ang mga headline ngayon, mapapansin nating tila unti-unti nang gumagalaw ang mga piraso ng propesya, ang mga alyansa, ang mga digmaan, ang mga panawagan laban sa Israel. Lahat ay tila sumasalamin sa mga sinambit ng mga propeta libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ito dapat magdala ng takot. Sa halip, dapat tayong lumapit sa salita ng Diyos, sapagkat sa kanyang mga salita, makikita natin hindi lamang ang babala, kundi ang pag-asa. Sapagkat ayon sa propetang Zacarias sa mga huling araw, ang lahat ng mga natirang bansa na sumalakay sa Jerusalem ay aakyat taon-taon upang sambahin ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, at upang ipagdiwang ang pista ng mga tabernakulo. Maaring isa sa mga bansang ito ay ang Persya. Maaring ang Iran, na minsang naging instrumento ng paglaya, minsang naging kaaway at muling inialay sa kanyang awa, ay muling babangon, ngunit sa pagkakataong ito upang lumuhod sa harap ng hari. Ganito kakaiba ang kwento ng Persya sa Biblia, mula sa pagkakatatag pagkatapos ng baha, sa pagsagip kay Lot, sa pagbagsak ng Babylonia, sa muling pagtayo ng templo, sa pagsilang ni Jesus, hanggang sa huling digmaan sa Ezekiel. Nariyan ang Persya, laging nandoon, laging bahagi ng plano ng Diyos. At kung may isang aral tayong dapat baunin mula sa lahat ng ito, ito ay ito. Ang kasaysayan ng mga bansa ay hindi lamang kasaysayan ng tao. Ito ay kwento ng Diyos, ng kanyang hustisya, biyaya at pangako. Maging ang pinakamakapangyarihang mga bansa ay bahagi lamang ng kanyang plano. At kahit ang mga bansang tumalikod ay maaari pa ring bumalik kung sila'y magpapakumbaba at kikilalanin ang kanyang kadakilaan. Kaya ngayon, habang pinagmamasdan natin ang mga pangyayari sa mundo, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay bahagi ng plano ng Diyos? Tayo ba ay lumalakad sa liwanag ng kanyang salita? Sapagkat ang tunay na tanong ay hindi lang kung nasaan na ang Persya sa propesya, kundi nasaan na tayo? Habang papalapit tayo sa kasukdulan ng propesya, isang mas malalim, mas misteryoso, at mas nakakatindig balahibong bahagi ng Biblia ang nabubuksan. Muli nating sisilipin ang mga pangitain ni Daniel. Mga pangitain na hindi lamang naglalarawan ng mga kahariang babangon at babagsak, kundi pati ang pinakahuling antas ng makasalanang paghahari sa mundo, ang paglitaw ng Antikristo. At sa lahat ng ito, nananatiling misteryosong bahagi ng mga pangitain ng Persya, ang bansang kilala natin ngayon bilang Iran, minsang ginamit ng Diyos, muling itatayo bilang isang kapangyarihang luluhod sa kanyang harapan, ngunit bago iyon, muling lalakad sa landas ng paghihimagsik. Nagsimula ang lahat sa panaginip ni Nebuchadnezzar, isang dambuhalang rebulto na may ulo ng ginto, dibdib at bisig na pilak, tiyan at hita na tanso, mga binti na bakal, at mga paa na kalahating bakal.
at kalahating putik. Ipinaliwanag ni Daniel na ang bawat bahagi nito ay sumasagisag sa mga imperyong babangon sa kasaysayan. Ang ulo ng ginto ay Babylonia, ang dibdib at mga bisig na pilak, Media at Persya. Ang tanso ay Gresya, ang bakal ay Roma. Ngunit ang pinakahuling bahagi, ang mga paa na halo ng bakal at putik, ay kumakatawan sa isang kahariang hati, mahina, ngunit matigas, at mula rito babangon ang pinakahuling pinuno ng kasamaan, ang Antikristo. Ngunit hindi dito nagtapos ang mga propesya ni Daniel. Sa Daniel Kabanata 7, binigyan siya ng panibagong pangitain. Ngayon ay hindi na isang rebulto, kundi 4 na halimaw na bumangon mula sa malawak na dagat, ang dagat na sumisimbolo sa kaguluhan ng mga bansa. Ang unang halimaw ay parang leon na may pakpak ng agila, Babylonia. Ang ikalawa ay isang oso na may 3 tadyang, Media at Persya. Ang ikatlo ay isang leopardo na may 4 na ulo at pakpak, Gresya. At ang ikaapat ay isang hindi maipaliwanag na halimaw, mabangis, malupit, at may 10 sungay. Ito ang Roma, at mula sa mga sungay nito lilitaw ang isa pang sungay. Maliit ngunit may mata na parang mata ng tao at bibig na nagsasalita ng kahambugan. Ito ang Antikristo. Sino siya? Paano siya lilitaw? At paano konektado dito ang Persya? Ayon sa Daniel 8, nakita niya ang isang panaginip tungkol sa isang tupang may 2 sungay, Media at Persya, at isang lalaking kambing na may 1 sungay, Gresya. Sa isang iglap, sinalpok ng kambing ang tupa at tinumba ito. Ngunit pagkatapos, nabali ang sungay ng kambing at lumitaw ang 4 na sungay. At mula sa isa sa mga ito, lumitaw ang isang munting sungay na lumaki hanggang sa umabot sa kalangitan, bumagsak ng mga bituin at nilapastangan ang santuaryo ng Diyos. Ito ang Antikristo. At muli, ang Persya ang naging sentro ng simula ng pangitain. Sa Daniel 11, isinalaysay ang isang mahabang serye ng mga propetikong tagpo ng mga hari ng Hilaga at Timog, mga salinlahi ng digmaan, pagtataksil, pananakop, hanggang sa dumating ang tinatawag na makapangyarihang hari, nagagamit ng pandaraya, lalapastanganin ang banal na lugar, at itatayo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mula sa mga ugnayang pampolitika at digmaan ng mga imperyo sa silangan, kabilang na ang Persya, unti-unting bubuo ang isang pandaigdigang kaayusan kung saan lilitaw ang isang pinuno na lalaban sa Diyos mismo. Ayon sa 2 Tesalonica 2:3-4, ang Antikristo ay tinawag na tao ng kasalanan, anak ng kapahamakan, na uupo sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya'y Diyos. At sa pahayag 13, siya ay inilalarawan bilang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay na binigyan ng kapangyarihan ng dragon, si Satanas. At mula sa mga bibig ng mga propeta, malinaw na sinabi, ang mga bansa na dating ginamit ng Diyos, kabilang ang Persya, ay maaaring muling gamitin, ngunit sa pagkakataong ito upang tuparin ang huling bahagi ng mga propesya. Ang tanong, paano makikibahagi ang Iran sa sistemang ito? Tila unti-unting nabubuo ang sagot habang pinagmamasdan natin ang mga alyansa ng ating panahon. Sa silangan, lumalakas ang puwersa ng mga bansang may matitinding paninindigan laban sa Israel. Iran, Russia, at mga bansang Arabiko, isa-isang nagkakaroon ng iisang tinig. At kung susuriin natin ang Ezekiel 38, makikita natin na ang mga parehong bansa ay binanggit na kabilang sa alyansa ng Gog, Persya, Cush, Put, Gomer, Togarmah. Ang mga ancient names ng mga bansang iyon ay malinaw na kaakibat ng mga modernong bansa ngayon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang pangako pa rin ang nananatili. Sa kabila ng paparating na digmaan, sa kabila ng paglitaw ng Antikristo, sa kabila ng pagtataksil ng mga bansa, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos, sapagkat ayon sa pahayag,
17 at 18. Ang Babylonia espiritual, ang huwad na sistema ng relihiyon, kayamanan at imoralidad ay babagsak at matapos nito, si Kristo ay babalik bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at sa kanyang pagbabalik, ang mga bansang minsang lumaban sa Diyos ay mabibigyan ng huling pagkakataon. Sa Zacarias 14:16 isinulat, at mangyayari na lahat ng natira sa mga bansa na lumaban sa Jerusalem ay aakyat taon-taon upang sambahin ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, at ipagdiwang ang pista ng mga tabernakulo. Muli, Persya, Iran ay maaaring isa sa mga bansang iyon. Mula sa pagiging instrumento ng paglaya, naging kalaban, pinarusahan. Ngunit sa huli, muling binigyan ng pagkakataon na lumuhod sa tunay na hari. Ito ang lihim ng propesya. Hindi ito kwento lamang ng kapahamakan, digmaan o antikristo. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos. Isang kwento na kahit gaano kalayo ang isang bansa o tao, hindi pa huli ang lahat. Kahit ang bansang Iran na ngayoy tila matigas ang puso, maaaring lumuhod sa dakilang araw ng Panginoon. Kaya ngayon, habang binubuksan natin ang mga huling pahina ng kasaysayan, isa lamang ang tanong, handa ka na ba? Nakikita mo ba ang mga senyales? Nauunawaan mo ba na ang mga headline ngayon ay himig ng mga huling trumpeta? Ang Persya, ngayon ay Iran, ay bahagi ng plano ng Diyos. At ikaw, ano ang papel mo sa kanyang plano? Sapagkat ang propesya ay hindi lang para sa mga bansa, ito rin ay para sa bawat isa sa atin. Sa kasagsagan ng kaguluhan, digmaan at pagbagsak ng mga imperyo, ang tanong ng sangkatauhan ay iisa. Kailan matatapos ang lahat ng ito? Ang sagot ng salita ng Diyos ay malinaw, ngunit hindi madali. Sapagkat bago dumating ang katuparan ng kapayapaan, kailangang gumuho muna ang lahat ng huwad na kapangyarihan. At sa sentro ng pagbagsak na ito ay ang espiritual na Babylonia. Sa mga huling kabanata ng pahayag, inilalarawan ng Diyos ang huling yugto ng kasaysayan ng tao. At isa sa mga pangunahing tagpo ay ang pagkawasak ng sistemang kumakatawan sa kasalanan, kayamanan, imoralidad at kapangyarihang laban sa Diyos. Pahayag 17:5 ay naglalarawan sa isang babae na nakasakay sa isang halimaw, nakasuot ng mamahaling kasuotan at puno ng kalaswaan. Sa kanyang noo ay nakasulat, Babylonia ang dakila, ina ng mga kalapastanganan sa lupa. Siya ay sumisimbolo sa sistemang relihiyoso, politikal at pang-ekonomiyang lumalaban sa Diyos. Sa kanya pinagsama ang kapangyarihan ng mga imperyo, kasakiman ng tao at huwad na pagsamba. At ayon sa pahayag 18, ang sistemang ito ay guguho sa isang araw lamang. Bumagsak ang dakilang Babylonia, sigaw ng mga anghel. Ang kanyang kayamanan ay mauuwi sa abo, ang kanyang musika ay titigil, at ang kanyang liwanag ay tuluyang mawawala. Ngunit paano ito konektado sa Persya? Sa buong kasaysayan, ang Persya ay lumitaw bilang bahagi ng mga imperyong kasangkot sa sistemang Babylonia, mula sa Babylonia mismo hanggang sa Medo-Persian Empire, hanggang sa modernong Iran na ngayoy bahagi ng mga alyansa laban sa Israel. Ang kanyang kontribusyon sa huling panahon, ayon kay Ezekiel at Daniel, ay bilang miyembro ng koalisyon na sasalakay sa Israel at magdudulot ng pandaigdigang kaguluhan. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, ang kasamaan ng mga bansa ay hindi magtatagumpay magpakailanman. Ang Diyos ay magpapadala ng hatol, hindi lamang sa mga lider, kundi sa buong sistemang nagbibigay lakas sa kasamaan, ang Babylonia ng huling panahon. Kasabay ng pagbagsak ng Babylonia ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa pahayag 11, nakita ni Juan ang kalangitan na nabuksan at isang kabayong puti na dumarating. Ang nakasakay dito ay tinawag na tapat at totoo, at siya'y humahatol ng makatarungan. Sa kanyang mga mata ay parang apoy, at sa kanyang ulo ay maraming korona. Isang matalim na espada ang lumalabas mula sa kanyang bibig
upang hampasin ang mga bansa. Siya ay si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, tuluyang guguho ang lahat ng alyansa ng kasamaan, kabilang ang Persya. Ang digmaan ng Armageddon ay hindi isang katang-isip. Sa pahayag 16, binanggit ang mga hari ng silangan, isang malakas na senyales ng partisipasyon ng mga bansang mula sa Asya, kabilang ang Iran. Inihanda ng mga espiritu ng kadiliman ang mga bansa upang magtipon sa lugar na tinatawag na Armageddon. Doon, sa huling sandali ng kasaysayan ng tao, lulusob sila laban sa Diyos at sa kanyang bayan. Ngunit sa pagbabalik ni Kristo, hindi magtatagal ang kanilang paghahari. Sa isang salita lamang mula sa kanya, magugunaw ang mga hukbo. Sa isang tingin ng kanyang apoy na mga mata, matutupok ang kasamaan. Mula sa pagiging makapangyarihan, ang Persya at ang mga kakampi nito ay babagsak sa paanan ng Mesyas. Ngunit sa kabila ng hatol, isang misteryosong pangako ang nananatili. Ayon kay Jeremias 49, sa mga huling araw, ibabalik ko ang mga bihag ng Elam. Sa kabila ng kapahamakan, may tinatawag na natitira, mga taong lalabas mula sa gitna ng kapahamakan upang hanapin ang Diyos. Maging sa Iran ngayon, may mga lihim na mananampalataya, mga simbahan sa ilalim ng lupa, mga Kristiyanong nililitis, pinapatay, ngunit hindi sumusuko. Maaring sila ang unang bunga ng pangakong ito. Sa mga huling araw, maaring ang Persya, bagamat bahagi ng hatol, ay isa rin sa mga unang luluhod at aakyat sa Jerusalem upang sambahin ang tunay na hari. Zacarias 14 at 16 ay nagsabi, "At mangyayari na ang lahat ng mga natirang mula sa lahat ng mga bansa na lumaban sa Jerusalem ay aakyat taon-taon upang sambahin ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, at ipagdiwang ang pista ng mga tabernakulo." Isang malakas na pahiwatig na ang huling yugto ng mundo ay hindi katapusan, kundi bagong simula. Isang panahon kung saan ang mga bansang dating laban sa Diyos ay muling aanyayahan na makibahagi sa kanyang kaharian. Ang Iran, ang bansang unang sumalakay kay Abraham sa Genesis, tumulong sa pagtatayo ng templo, unang kumilala sa Mesyas sa anyo ng mga pantas, muling lalahok sa digmaan laban sa Israel, ay bahagi ng buong arko ng plano ng Diyos, mula simula hanggang sa dulo, mula sa liwanag sa dilim at pabalik sa liwanag. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ng Persya ay nagsisilbing larawan ng bawat tao, bawat bansa, bawat puso. Tayo ay nilikha, naligaw, hinatulan at iniaalok ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya ngayon, sa gitna ng mga kaguluhan sa gitnang silangan, sa mga banta ng digmaan, sa pagtaas ng kapangyarihan ng Iran, sa paglalim ng alyansa nito sa mga bansang laban sa Israel, tanungin natin ang ating sarili, saan tayo sa plano ng Diyos? Nakikita ba natin ang mga propesya bilang babala lang o bilang panawagan para tayong lahat ay magbalik loob? Hindi aksidente na nabubuhay tayo sa panahong ito. Ang ating henerasyon ay saksi sa unti-unting pagtupad ng mga hula. At sa bawat pangyayari, bawat pagputok ng kaguluhan, bawat panibagong alyansa, at bawat pagbagsak ng imperyo, mas lumalapit ang pagbabalik ng hari. At kapag dumating siya, hindi lang ang Persya ang huhusgahan, kundi ang bawat puso. Sapagkat sinabi sa Roma 14, 11, sapagkat nasusulat, "Buhay ako," sabi ng Panginoon, "sa akin luluhod ang bawat tuhod, at ipahahayag ng bawat dila ang Diyos." Ang tanong ay ito, ikaw ba ay luluhod bilang kaibigan o bilang kalaban? Ngayon na ating nasundan ang kwento ng Persya, mula sa pagsilang nito pagkatapos ng baha, sa pagtulong nitong itayo muli ang templo ng Diyos, hanggang sa pagiging bahagi ng huling digmaan sa Ezekiel, dumating na tayo sa dulo ng isang makapangyarihang paghahayag. At sa dulo ng bawat propesya, laging may tanong na lumilitaw, ano ang kahulugan nito para sa akin? Kasi kung ang Biblia ay hindi lang kasaysayan kundi salita ng Diyos,
kung ang bawat bansa, bawat hari, bawat digmaan ay bahagi ng plano niya? Paano pa kaya ang isang tulad mo na naririto ngayon, nakikinig, sumusubaybay at naghahanap ng sagot? Ito ang totoo. Ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa antas ng mga imperyo. Kumikilos din siya sa puso ng bawat individual. At kung paano may propesya para sa mga bansa, meron ding propesya para sa iyo. Gaya ng Persya, ang kwento mo ay maaaring nagsimula sa liwanag. Maaaring ginamit ka ng Diyos dati. Tumulong sa kapwa, lumakad sa katotohanan, naglingkod ng may pananampalataya. Pero tulad ng Persya, maaaring unti-unting lumihis ang landas. Napasama sa maling impluensya, napabilang sa mga alyansa ng kasalanan, at nakalimot sa kung sino ang tunay na hari. Ang mabuting balita, hindi pa huli ang lahat. Dahil ang parehong Diyos na nagsabi ng hatol sa Persya ay siya ring nagsabing, "Sa mga huling araw, ibabalik ko ang mga bihag ng Elam." Ibig sabihin, kahit ang mga lumayo, may pag-asang makabalik. Ito ang esensya ng propesya. Hindi lang ito babala, kundi paanyaya. Paanyayang bumalik. Paanyayang magpakumbaba. Paanyayang sumuko sa kalooban ng Diyos bago pa dumating ang huling araw. Tingnan mo ang mundo ngayon. Ang mga bansa ay nagkakaisa, ngunit hindi para sumamba sa Diyos, kundi para labanan ang kanyang mga plano. Ang mga batas ay nagbabago. Ang moralidad ay bumabaliktad. Ang digmaan ay laging nasa bingit. Ang mga headline na ngayon ay tila mga sipi mula sa Ezekiel, Daniel at Pahayag. At sa gitna nito, ang Iran, ang Persya ng lumang panahon ay muling nasa entablado ng kasaysayan. Sa mga mata ng marami, ito'y politika lamang. Ngunit sa mata ng Diyos, ito'y pagpapatuloy ng kwento. Ang kwento ng kanyang kapangyarihan, hustisya at awa. Hindi mo kailangang maging eksperto sa eskatolohiya para makita ang malinaw na larawan. Malapit na ang wakas, hindi para takutin tayo, kundi para gisingin. Dahil ang Biblia ay hindi lang isang aklat na dapat basahin. Ito ay isang paalala, isang mapa, isang paanyayang tumalima bago pa huli ang lahat. Kaya't ngayon, sa pagtatapos ng seryeng ito, hayaan mong ilahad ko sa iyo ang ilang katotohanang hindi mo dapat kaligtaan. Una, may mga bansa na ginagamit ng Diyos. Ngunit maaari rin silang hatulan kapag sila'y lumihis. Ang pagiging kasangkapan ng Diyos kahapon ay hindi garantiya ng katapatan ngayon. Pangalawa, ang mga propesya ay hindi lamang para sa hinaharap. Karamihan sa kanila ay unti-unting natutupad sa kasalukuyan, at ang hindi marunong tumingin sa propesya ay madaling madaya ng mundo. Pangatlo, ang pinakamatinding digmaan ay hindi sa pagitan ng mga bansa, kundi sa puso ng bawat isa sa atin. Ito'y digmaan sa pagitan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sarili. Pang-apat, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng Israel. Siya rin ay Diyos ng mga bansang lumayo, kabilang na ang Persya. At kung sila ay may pag-asang bumalik, tayo rin. Panglima, ang pagbabalik ni Kristo ay hindi katang-isip. Ito'y totoo, ito'y tiyak, at ito'y malapit na. Ang tanong ay, handa ka ba? Sa panahon ni Esther, isang hari ang kailangang gisingin upang kumilos. Sa panahon ni Daniel, isang emperador ang kailangan pang ipanaginip ang plano ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang mga propesya ay nagsasalita hindi sa panaginip, kundi sa realidad. At tulad ni Mordecai na nagsabi kay Esther, "At sino ang nakakaalam kung hindi kaya para sa ganitong panahon kaya ka naririyan?" Maaaring ikaw ay inilagay ng Diyos sa panahong ito upang gumanap ng mahalagang bahagi sa kanyang plano. Baka ikaw ang kailangan ng pamilya mo upang magsimulang muli ang pananampalataya. Baka ikaw ang tinatawag upang ibahagi ang liwanag sa mga lugar na madilim. Baka ang iyong boses, ang iyong panalangin, ang iyong buhay, ang siyang sasagot sa paanyaya ng Diyos na, "Sino ang aking susuguin?" Huwag mong sabihing, "Isa lang akong ordinaryong tao."
dahil ang Diyos ay gumagamit ng mga karaniwang tao upang gawin ang di karaniwang mga bagay. Ginamit niya si Daniel, isang kabataang bihag. Ginamit niya si Esther, isang ulilang babae. Ginamit niya ang mga magi, mga dayuhang pantas mula sa Persya, at ginagamit kanya ngayon upang makita mo ang kanyang plano, marinig ang kanyang tawag, at sundin ang kanyang landas. Kaya kung nararamdaman mong ikaw ay lumayo, tandaan mong may paanyaya pa rin. Gaya ng Persya, maaari kang bumalik, maaaring hindi madali, maaaring may pagsubok, ngunit ang dulo ay kapayapaan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig ngayon, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, sapagkat darating ang araw na ang mga propesya ay hindi na magiging kwento lamang, kundi ganap ng realidad. At ang bawat tuhod ay luluhod, ang bawat tila ay magpapahayag, at ang tanong na natitira ay ito: ginawa mo ba ang iyong bahagi? Hindi mo kailangang maging kilala, hindi mo kailangang maging mayaman, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang maging handa, maging totoo, maging bukas sa Diyos. Ang Persya ay sumunod, tumalikod, bumagsak, at muling tinawag. Ikaw din, may kwento ka, may pagkakataon ka, may panahon pa. Sa pagtatapos ng seryeng ito, isang hiling ang nais kong iparating. Huwag mong hayaang maging huli ang lahat. Tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Magsisi, manampalataya, lumakad sa liwanag, maging bahagi ng huling kabanata ng kanyang dakilang plano. At kung ito ang unang beses mong narinig ang ganitong mensahe, huwag kang matakot. Ito ay hindi kwento ng takot. Ito ay kwento ng pag-ibig. Ang Diyos na gumamit sa Persya ay siya ring Diyos na tumatawag sa iyo ngayon. Mula sa Genesis hanggang Pahayag, mula kay Madai hanggang Elam, mula kay Cyrus hanggang sa Magi, mula sa templo hanggang sa huling digmaan. Ang Persya, ang Iran, ay bahagi ng propesya. At ikaw, ngayong tapos na nating tuklasin ang papel ng Iran sa plano ng Diyos, panahon na upang tuklasin ang papel mo, sapagkat ang kwento ng Diyos ay hindi lang tungkol sa mga bansa. Ito ay kwento rin ng puso mo. Sinundan natin ang nakakakilabot at makapangyarihang kwento ng Persya, kung paanong mula sa mga anak ni Noe, lumitaw ang mga ninuno ng Iran, kung paanong ito'y naging instrumento ng paglaya at pagtatayo ng templo, kung paanong lumaban sa Israel sa huling propesya ng Ezekiel, at kung paano pa rin binigyan ng Diyos ng pag-asa sa kabila ng hatol. Ngunit sa part 6, hindi na natin titingnan ang Persya bilang karakter ng kasaysayan lamang. Bagkus, sisilipin natin ito bilang salamin ng mundo natin ngayon. Dahil ang lahat ng sinabi ng Diyos tungkol sa Iran ay paalala rin para sa lahat ng bansa, at hindi lamang sa mga lider at emperador, kundi para sa bawat isa sa atin. Sa ngayon, ang mundo ay tila nasa yugto ng panibagong digmaan. Hindi lang ito labanan ng armas, kundi ng kaisipan, espiritu at pananampalataya. Maraming bansa ang nagtataas ng watawat ng kalayaan, ngunit sa totoo, sila'y nakatali sa kadiliman. Maraming pamahalaan ang nagtuturo ng kapayapaan, pero lihim na nagpaplano ng pag-atake. Maraming simbahan ang nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ngunit lumalayo sa kanyang salita. At sa gitna ng mundong ito, muling nababanggit ang Iran bilang isa sa mga bansang nagsusulong ng ideolohiya laban sa Israel, laban sa katotohanan, at laban sa espiritual na kalayaan. Pero sa mata ng Diyos, ang Iran ay hindi lamang problema. Ito rin ay oportunidad. Bakit? Dahil kahit gaano kalayo ang isang bansa o tao sa katotohanan, hindi kayang lampasan ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang takasan ang kanyang plano. Hindi kayang sirain ang kanyang layunin. Ang Persya, sa kabila ng hatol, ay tinawag pa rin sa huli. Hindi upang wasakin, kundi upang baguhin. Ganon din ang mundo ngayon. Ganon din tayong lahat. Sa huling panahon, ayon sa Pahayag 14,
may 3 anghel na magpapahayag sa buong mundo. Ang una ay sumisigaw, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom." Ang ikalawa, "Bumagsak na ang Babylonia." At ang ikatlo, "Huwag kayong sumamba sa halimaw o tanggapin ang kanyang tanda. Ito ang huling babala ng Diyos, hindi para manakot, kundi para manggising." Sa mga huling araw, ang propesya ay hindi lang para sa kaalaman. Ito'y pusting ilaw sa gitna ng dilim. Ito'y tambuli ng hukbo ng Diyos na nananawagan sa mga tapat na tumayo, magsalita, at lumakad ng may pananampalataya. At sa panahong ito, may 3 bagay tayong kailangang maunawaan. Una, ang mga propesya ay nabubuhay sa ating panahon. Ang mga hula ni Daniel, Ezekiel at Zacarias ay hindi na para sa hinaharap. Unti-unti nang natutupad ang mga ito habang pinapanood natin ang mga balita. Nakikita na natin ang mga alyansa. Nakikita na natin ang tensyon sa Israel. Naririnig na natin ang usap-usapan ng digmaan. At ang Iran, muling nasa gitna. Ngunit huwag tayong magpadala sa takot, sapagkat ang lahat ng ito ay dapat mangyari. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan." 2 ng Mayo, natitirang banal na hukbo sa bawat bansa, kahit sa Iran. Sa kabila ng gobyerno nitong mapanupil, may mga Iranian na tahimik na sumasampalataya kay Jesus. Libu-libong kabataan ang nakakakilala kay Kristo sa gitna ng pag-uusig. May mga iglesyang lihim, may mga mananampalatayang hindi natitinag. Maaaring sila ang katuparan ng sinabi ng Diyos sa Jeremias, "Sa mga huling araw, ibabalik ko ang mga bihag ng Elam." Hindi natin alam kung sino sa kanila ang magiging Esther o Daniel o isa sa mga magi ng ating panahon. Pero ang alam natin, may plano ang Diyos para sa Iran, at kung may plano siya sa kanila, may plano rin siya sa iyo. 3, tayong mga nakakakilala na sa katotohanan ay dapat tumindig ngayon. Hindi sapat na alam natin ang mga propesya. Hindi sapat na pinapanood lang natin ang mga nangyayari. Tinatawag tayong maging bahagi ng plano ng Diyos. Tinatawag tayong maging tagapagpahayag ng babala, tagapagdala ng liwanag, saksi ng katotohanan. Hindi ito panahon ng katahimikan. Hindi ito panahon ng pagiging neutral. Ang espiritual na digmaan ay lumalalim, at sa bandang huli, 2 lang ang hukbo ng kordero at hukbo ng halimaw. Nasaan ka ngayon? Ang personal na paanyaya. Sa lahat ng ating tinalakay, mula part 1 hanggang ngayon, isa lang ang malinaw. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang kanyang mga hula ay tumutupad. Ang kanyang plano ay umaabot. At ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman nagkukulang. Kaya kung ikaw ay may duda, may takot, may pagkalito, lumapit ka sa kanya. Kung ikaw ay naglayo, ngayon ang panahon para bumalik. Kung ikaw ay tahimik sa gitna ng kasamaan, ngayon ang panahon para magsalita. Kung ikaw ay nanghihina, ngayon ang panahon para tumindig. Ang Persya ay patunay na kahit ang pinakamalaking imperyo ay babagsak, pero kahit ang pinakatigas na puso ay kayang baguhin ng Diyos. At kung kaya niyang gamitin ang Iran, kaya ka rin niyang gamitin upang maging tinig, ilaw at sundalo ng katuwiran sa huling henerasyong ito. Huling paalala, kapag dumating ang araw ng paghuhukom, wala nang excuses. Wala nang paliwanag. Lahat ay haharap, lahat ay luluhod, at lahat ay sasagot. Ang tanong lang, nakatayo ka ba sa panig ng katotohanan? Ngayon ang araw ng desisyon, hindi bukas. Hindi kapag may digmaan na, hindi kapag may lindol na. Ngayon, kung nararamdaman mong ang Diyos ay kumakatok sa puso mo, huwag mo siyang ipagpaliban, sapagkat siya ang tunay na hari. At babalik siya, hindi bilang sanggol, kundi bilang hukom. Minsan, naiisip ng marami na ang mga propesya sa Biblia ay malalalim, simboliko, at mahirap unawain.
Ngunit kapag pinanood mo ang balita ngayon, para bang ang mga pahina ng Daniel, Ezekiel at Pahayag ay bumubukas mismo sa harap mo. Hindi bilang alamat, kundi bilang kasalukuyang realidad. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bansa ang lumilitaw ng malinaw sa mga ulat, sa mga alyansa, sa mga pagbabanta, ang Iran. Pero ang tanong, ano ba ang tunay na ginagawa ng Iran ngayon sa mundo? At paano ito konektado sa mga sinaunang propesya? Sa Part 7, sisilipin natin kung paano naghahanda ang Iran sa mga huling araw at kung bakit ito ang isa sa mga pinakamahalagang bansa na dapat nating bantayan sa gitna ng espiritual na labanan ng panahon. Isang bansang itinayo sa ideolohiya, hindi tulad ng karamihan ng mga bansa. Ang Iran ay hindi lamang bansa. Ito'y isang ideolohikal na revolusyon. Mula pa noong 1979 nang mangyari ang Islamic Revolution, nagbago ang mukha ng Iran. Mula sa pagiging sekular at kanluraning bansa, ito'y naging Islamic Republic. Pinamumunuan ng mga ayatollah, mga lider na ang awtoridad ay sinasabing galing mismo sa Diyos ng Islam. Ang gobyernong ito ay hindi lang politikal, ito'y relihiyoso, makapangyarihan at determinadong tuparin ang isang pangarap. Ang dominasyon ng Islam sa buong mundo simula sa pagkawasak ng Israel. At dito nagsisimula ang koneksyon sa propesya. Sa Ezekiel 38, malinaw na sinabi na sa huling mga araw, ang Persya, Iran, ay magiging bahagi ng isang malawak na alyansa kasama ang Russia, Turkey, Libya at Sudan upang salakayin ang Israel. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa lupa, kundi para sa pagkawasak. Isa itong digmaang spiritual laban sa Diyos mismo. Teknolohiya, digmaan at mga lihim na sandata. Isa sa mga nakakatakot na bahagi ng propesya ay kung paano ang mga bansang nabanggit ay unti-unting nagkakaisa ngayon, hindi lang sa politika, kundi sa teknolohiya, armas, at kaparehong paninindigan. Ang Iran ngayon ay kilalang gumagawa ng mga ballistic missiles na kayang tumama sa Israel sa loob ng ilang minuto. Nuclear development programs na pilit itinatanggi, ngunit patuloy ang operasyon sa ilalim ng lupa. Drone warfare technology na ibinabahagi sa mga proxy groups gaya ng Hezbollah at Houthi rebels. Cyber warfare units na lumulusob sa mga sistema ng ibang bansa, kabilang ang Israel at Amerika. Lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda, hindi lang sa pisikal na digmaan, kundi sa isang mas malalim, ang digmaan sa plano ng Diyos. Ang espiritu ng Antikristo sa panahon ngayon. Sa mga propesya sa Daniel at Pahayag, ang darating na Antikristo ay lilitaw mula sa isang sistemang makapangyarihan, religyoso, politikal at mapanlinlang. Hindi lang siya leader, siya ay magiging huwad na tagapagligtas. Magpapakilala bilang tagapamagitan, tagapamayapa, ngunit ang layunin ay dominasyon at kalapastanganan. Ang sistema ng Iran ngayon ay nagpapakita ng isang pattern. May sariling bersyon ng kaligtasan, ang muling pagdating ng tinatawag nilang Mahdi, ang kanilang messianic figure. May ideolohiyang nagtuturo na ang kaguluhan ay kailangang lumaganap upang dumating ang kanilang tagapagligtas. May determinasyong kontrolin ang relihiyon ng buong mundo sa pilitang ipatupad ang Sharia at burahin ang bansang Israel sa mapa. Kung hindi ito espiritu ng Antikristo, ano pa? Hindi natin sinasabing ang Iran ang mismong sentro ng Antikristo, pero malinaw, ang sistemang lumalabas sa Iran ay isa sa mga modelong gagamitin sa huling panahon. Ideolohikal, mapanlinlang, at tutol sa plano ng Diyos. Ang Israel at ang pangakong babangga, hindi mawawala sa usapan ng Israel sapagkat ito ang sentro ng lahat ng propesya. Ang atake laban sa Israel ay hindi lang laban sa isang bansa. Ito ay laban sa tipan ng Diyos. At bawat bansang tututol sa Israel sa huling mga araw ay direktang lalaban sa Diyos mismo. Ayon sa Zacarias 12:3, sa araw na iyon,
Gagawin ko ang Jerusalem na isang mabigat na bato para sa lahat ng bansa. Ang lahat ng magtangkang buhatin ito ay masasaktan ng labis. At ano ang ginagawa ng Iran ngayon? Gumagawa ng Ring of Fire, isang estratehiya kung saan pinalilibutan nila ang Israel gamit ang kanilang proxy armies sa Lebanon, Syria, Iraq, Yemen at Gaza. Pinupunduhan ang mga grupo tulad ng Hamas, Hezbollah at Islamic Jihad. Lantaran ang pagsasabing nais nilang burahin ang Israel mula sa mapa. Ito ang eksaktong salaysay ng Ezekiel 38. Ang mga bansang galit sa Israel ay magsasama-sama at sa kalaunan aatakihin ang bayan ng Diyos, ngunit sa huli ang Diyos ang siyang kikilos, ang malapit na pagkilos ng Diyos. Ayon sa Ezekiel 38, 18 hanggang 23, kapag sumalakay na ang Persya at ang mga kaalyado nito, hindi mananahimik ang Diyos. Ang kanyang galit ay mag-aalab, may lindol, may apoy, magkakaroon ng kaguluhan sa mga hukbo ng kaaway, magkakapatayan sila mismo, at higit sa lahat, kikilala ang lahat ng bansa na ang Panginoon ay Diyos. Ito ay hindi katang-isip, ito ay propesya, at ito'y malapit na. At kahit kasangkot ang Iran sa alyansang ito, hindi lahat ng Iranian ay kalaban ng Diyos. Sa katunayan, sa gitna ng pag-uusig sa loob mismo ng Iran, ang kilusan ng mga Kristiyano ay lumalawak. Ayon sa ilang ulat, Iran ngayon ang may pinakamabilis na paglago ng underground church sa buong mundo. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang liwanag ay bumubukal, at kahit sa mga mata ng kaaway, ang Diyos ay may natitirang hukbo. Ano ang panawagan sa atin ngayon? Kung may natutunan tayo sa Persya mula Genesis hanggang sa modernong Iran, ito ay ito. Hindi dapat maliitin ang plano ng Diyos, sapagkat ito ay tiyak, matuwid, at tuloy-tuloy. At sa gitna ng propesya, hindi tayo dapat manood lamang. Kailangan nating manalangin para sa Israel, para sa Iran, para sa lahat ng naliligaw. Kailangan nating magsalita. Ituro ang katotohanan ng salita ng Diyos habang may panahon pa. Kailangan nating magsisi, lumakad ng may kabanalan at maghanda para sa pagbabalik ni Kristo. Kailangan nating maghanda sapagkat ang mga digmaan ay darating, ngunit ang dakilang hukom ay babalik din. Pangwakas na pagninilay. Mula sa simula, ang Persya ay ginamit ng Diyos. Sa kalagitnaan, ito ay lumihis. Sa huli, ito ay huhusgahan. Ngunit hindi isinasara ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan. Kung ang Iran ay may pagkakataong bumalik, tayo rin. Ang bawat tao, bawat bansa, bawat puso, kung lalapit sa Diyos, ay makatatanggap ng biyaya. At ngayong narinig mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. Ito'y panawagan para sa iyo na huwag maghintay ng digmaan, ng hatol, ng kaguluhan, kundi lumuhod na ngayon sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa kapangyarihang militar, kundi sa pagpapasakop sa hari ng mga hari. Habang ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa mga bansang may sandata, kayamanan at impluwensya, ang mga mata ng langit ay nakatingin sa isang mas malalim na labanan, ang labanan ng Espiritu. Hindi ito digmaan ng missiles at drones. Ito'y labanan ng katotohanan at kasinungalingan, laban ng liwanag at kadiliman, laban ng tunay na Diyos at ng Espiritu ng Antikristo. At sa puso ng labanan na ito, muli nating matutunghayan ang bansang Persya, ang Iran ng makabagong panahon. Ngunit sa part 8, hindi na lang natin titingnan ang Iran bilang isang bansa. Titingnan natin ito bilang bahagi ng isang pandaigdigang sistema, isang propetikong kaayusan na inilarawan sa pahayag. Ang halimaw at ang babae, isang mahiwagang larawan. Sa pahayag 17, nakita ni Apostol Juan ang isang babae na nakasakay sa isang mabangis na halimaw. Ang babae nakadamit ng purpura at pula, may gintong kopa sa kanyang kamay, puno ng karumihan, at sa kanyang noo ay nakasulat, Babylonia ang dakila, ina ng mga bayarang babae
at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ang halimaw naman ay may 7 ulo at 10 sungay, isang malinaw na simbolo ng isang pandaigdigang kapangyarihan, isang imperyo ng mga bansa, pinamumunuan ng espiritu ng kasamaan. At ang babaeng ito, ayon sa talata, ay nakaupo sa maraming tubig. Ibig sabihin, siya'y may impluwensya sa maraming tao, bansa at wika. Ang larawang ito ay hindi isang literal na babae o hayop. Ito'y simbolo ng isang pandaigdigang sistema, politikal, ekonomikal at espiritual na kumokontrol sa buong mundo. Isa itong sistemang Babylonia at sa gitna ng lahat ng ito, may papel ang mga bansang tulad ng Iran. Ano ang Babylonia ng huling panahon? Ang Babylonia ay hindi lang isang lumang lungsod. Sa propesya, ito'y simbolo ng sistema ng mundo na itinatag sa imoralidad, pagsamba sa huwad na Diyos, kasakiman at yaman, kapangyarihan sa politika, pag-uusig sa tunay na mga mananampalataya. At ayon sa pahayag 18, ang sistemang ito ay babagsak. Ngunit bago ito bumagsak, ito ay lalaki, lalakas at kukumbinsi sa mga hari ng lupa. Maraming bansa ang makikisangkot dito sa anyo ng alyansa, negosyo, ideolohiya at digmaan. Ang tanong, paano konektado ang Iran sa sistemang ito? Iran at ang pandaigdigang sistemang Babylonia. Ang Iran ay isa sa mga bansang may pinakamatinding layuning ideolohikal. Hindi para lang maghari, kundi upang ipatupad ang sariling relihiyon sa buong mundo. At sa bawat kilos nito, kapansin-pansin ang mga sumusunod. May pakikitungo sa mga bansang may kaparehong paninindigan laban sa Israel at sa Kristyanismo. May pakikiisa sa mga kilusang antidemokratiko at anti-biblikal. May pakikibahagi sa kalakalan ng armas, langis at impluwensya sa ilalim ng kasinungalingan. At higit sa lahat, may pagtangkang makisangkot sa pandaigdigang pagpapasya tungkol sa relihiyon, ekonomiya at kapangyarihan. Sa ganitong mga kilos, nagsisilbing isa ang Iran sa mga haligi ng lumalaking sistemang Babylonia. Maaring hindi siya ang pinakamakapangyarihan, ngunit siya ay aktibo sa pagpapatatag ng alyansa ng mga hari ng lupa laban sa Diyos. Sa Daniel 2:7, binanggit ang 10 sungay at 10 hari na lilitaw sa huling mga araw. At sa pahayag 17:13, sinabi, may isang layunin sila at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at pamumuno sa halimaw. Ito ay larawan ng isang one world government, pandaigdigang gobyerno na pagmamay-ari ng iisang pinuno, ang Antikristo. Sa sistemang ito, lahat ng bansa ay isusuko ang kanilang soberanya sa iisang sistema. At ang mga bansang tulad ng Iran, na handang magsakripisyo ng lahat alang-alang sa ideolohiya, ay madaling makukumbinsi. Pahayag 13, teknolohiya, ekonomiya at ang marka ng halimaw. Sa pahayag 13, inilarawan ang isa pang halimaw na lilitaw mula sa lupa. Siya ay magkakaroon ng kapangyarihan upang magpasamba sa unang halimaw, ang Antikristo. Magpakilala ng tanda o marka, 666, upang walang makabili o makapagbenta maliban sa mga may tanda. Gumamit ng mga kababalaghan at teknolohiya upang dayain ang mga tao. Sa modernong panahon, marami na ang nakikita bilang paghahanda sa sistemang ito. Digital currency, global ID systems, AI surveillance, biometric verification, centralized banking controls. At ang Iran, bagamat limitado ang access sa Western systems, ay gumagawa ng sarili nitong digital economy kasabay ng pakikipag-alyansa sa China, Russia at iba pang bansang tutol sa sistema ng kanluran. Ang layunin, magtatag ng isang alternatibong sistema na handang makiisa sa bagong pandaigdigang kaayusan. Sa paraang ito, ang Iran ay hindi na lang simpleng bansa. Ito'y bahagi ng espiritual na digmaan para sa kaluluwa ng mundo. Ano ang hamon para sa atin? Ngayong naiintindihan natin
na ang Iran ay bahagi ng mas malaking sistema, ang sistemang Babylonia. Tayo ay tinatawagan ng salita ng Diyos sa Pahayag 18. 4. Lumabas kayo mula sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong makibahagi sa Kanyang mga kasalanan at upang hindi kayo madamay sa Kanyang mga salot. Ito ay panawagan ng Diyos hindi lamang sa Iran, kundi sa lahat ng tao sa bawat bansa. Hindi ibig sabihin na kailangan nating lisanin ang mundo, kundi lumayo tayo sa espiritu ng Babylonia, ang kayabangan, kasakiman, kalaswaan at kasinungalingan. Ito ang panahon ng paghihiwalay, panahon ng pagsasala, panahon ng pagpapasya. Konklusyon, ang Iran ay babangon. Ngunit sino ang mananatiling tapat? Sa ating paglalakbay mula Genesis hanggang Pahayag, nasaksihan natin ang kabuuan ng kwento ng Iran, ang Persya, sa plano ng Diyos. Ginamit, lumaban, pinarusahan, tinawag muli. Ngunit ngayon, malinaw, ang Iran ay bahagi ng pandaigdigang sistemang lalaban sa Diyos. At sa huling yugto ng kasaysayan, ang tunay na tanong ay hindi na, anong papel ang gagampanan ng Iran, kundi, anong panig ang pipiliin mo? Sapagkat ang mundo ay unti-unting itinutulak sa iisang direksyon, isang pandaigdigang sistema, nalilitaw na para sa kapayapaan, ngunit magdadala ng pagkawasak. Ito ang Babylonia, ito ang trono ng halimaw, at ito ang huling digmaan. Ngunit hindi tayo itinakdang matakot, tayo ay itinakdang maging tapat, maging ilaw sa dilim, maging saksi ng katotohanan. Sa lahat ng propesya sa Biblia, walang mas sentral at sagrado kaysa sa mga hula tungkol sa Israel. Dahil ang Israel ang bayan ng tipan, ang lupang ipinangako, at ang entablado ng huling labanan. Habang tinitingnan natin ang papel ng Iran sa mga huling araw, mahalaga ring maunawaan na ang lahat ng kilos nito at ng buong alyansa ng mga bansa ay nakatuon sa isang sentro, Jerusalem. At higit pa roon sa bundok ng templo, ang pagtatayo ng ikatlong templo, isang propesya na malapit ng maganap. Sa 2 Tesalonica 2:3-4, isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya kaninuman, sapagkat hindi darating ang araw na yun hanggat hindi pa dumarating ang paghihimagsik at nahahayag ang taong makasalanan. Siya'y uupo sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ibig sabihin, bago bumalik si Kristo, itatayo muna ang ikatlong templo, at sa templong iyon, uupo ang Antikristo. Ngayon sa modernong Israel, tila imposible ito, sapagkat sa ibabaw ng Temple Mount ay nakatayo ang Islamic shrine na Dome of the Rock. Ang lugar na ito ay tinatawag na pinakakontrobersyal na 35 ektarya sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, ang Temple Institute sa Israel ay mayroon ng kumpletong plano para sa ikatlong templo. Mayroong kumpletong kagamitan para sa mga handog, nakapagsanay na ng mga Levitical priests, at handang-handa na ang red heifer, pulang baka, para sa ceremonial cleansing. Ilang pag-atake o kaganapan na lang ang maaaring magbunsod ng pandaigdigang kaguluhan, at isang leader ang sisikat bilang tagapamayapa upang pahintulutan ang pagtatayo ng templo, kapalit ng kapayapaan. At dito papasok ang Antikristo. Ang Antikristo, mandarayang tagapamayapa. Sa Daniel 27, sinabi, pagtitibay niya ang isang kasunduan sa marami sa loob ng isang linggo, ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay pipigilan niya ang paghahandog at ang handog na pagkain. Ang isang linggo ay simbolikong 7 taon. Sa kalagitnaan, pagkatapos ng 3.5 taon, sisira ang Antikristo sa kasunduan. Sa simula, siya ay mukhang tagapamayapa. Papayagan niya ang pagtatayo ng templo. Kikilalanin siya ng mundo. Ngunit pagkatapos, luluhod siya sa banal na lugar. Magpapakilalang siya ang Diyos at ipag-uutos ang pagsamba sa Kanya. Ito ang tinatawag sa Mateo 24:15 na kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sa puntong ito, ang mga Hudyo
na sa unay naniniwalang siya ang Mesyas magigising. Makikita nilang sila'y nalinlang at magsisimula ang matinding pag-uusig, ang huling kapighatian, Great Tribulation. Ang matinding kapighatian, 3.5 taon ng lagim. Ayon sa Daniel 12:1, magkakaroon ng panahon ng kapighatian na hindi pa kailanman nangyari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Sa panahong ito, ipapataw ang marka ng halimaw, 666. Hindi makakabili o makakabenta ang sino mang wala nito. Pahayag 13. Ang mga Hudyo ay lalayas sa Jerusalem at magtatago sa ilang. Zacarias 14, pahayag 12. Ang Iran at iba pang mga bansa sa alyansa ni Gog ay maaaring patuloy na lulusob gamit ang lahat ng armas at puwersa upang tuluyang sirain ang Israel. Lilitaw ang 2 saksi ng Diyos sa Jerusalem, maghahayag ng katotohanan, may kapangyarihang gaya ni Moises at Elias. Pahayag 11. Ang mga mananampalataya sa buong mundo ay haharap sa matinding pag-uusig, lalong-lalo na ang tatanggihan ang sistema ng Antikristo. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan, ngunit ito rin ang pinakamalinaw na senyales. Malapit nang bumalik ang hari, ang dakilang pagbabalik ni Jesus sa bundok ng mga olibo, sa gitna ng digmaan, pag-uusig at panlilinlang. Kapag ang mundo ay nasa bingit ng pagkalipol, biglang magliliwanag ang langit. Ayon sa Zacarias 14:4, sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa silangan. Ito ang literal na pagbabalik ni Jesus. Hindi sa Roma, hindi sa New York, kundi sa bundok ng mga olibo, ang mismong lugar kung saan siya umakyat sa langit. Gawa 1:11 pahina. Sa kanyang pagbabalik, ang Antikristo ay lilipulin sa hininga ng kanyang bibig. Ang mga hukbo ng mga bansa ay madudurog sa labanan ng Armageddon. Ang sistema ng Babylonia ay guguho. Ang Israel ay magbabalik loob kay Kristo bilang Mesyas. At itatatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ang milenyo, 1,000 taon ng kapayapaan. Ang papel ng Iran hanggang sa huli. Sa panahong ito, ang mga bansa ay magkakaroon ng pagkakataong magbalik loob. At sa huli, gaya ng sinabi ni Jeremias tungkol sa Elam, sa mga huling araw, ibabalik ko ang bihag ng Elam. Maaaring hindi lahat ng mga bansa ay tuluyang maliligtas bilang kabuuan, ngunit ang mga nalalabing tao mula sa Iran at sa buong mundo, yaong mga magsisisi, tatanggap kay Jesus at lalakad sa katotohanan, ay makakabahagi sa kanyang kaharian. Maaari mong isipin, imposible. Ang Iran, ang mga bansang ito? Ngunit sa Diyos, walang imposible. Si Saul ay dating mamamatay tao ng mga Kristiyano, naging Pablo. Si Nineveh ay karapat-dapat ng sirain, ngunit sila ay nagsisi. At ang Persya, ginamit na niya ito noon at maaari niya itong gamitin muli. Konklusyon, lumalapit na ang huling trumpeta. Kapag ang templo ay itinayo, kapag ang Antikristo ay umupo sa banal na lugar, kapag ang Israel ay umatras sa ilang, kapag ang mga bansa ay sumalakay, at kapag ang langit ay nabuksan, wala nang oras para sa debate. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Lahat ng mata ay makakakita. Lahat ng tuhod ay luluhod. At ang lahat ng dila ay magpapahayag, si Jesus ay Panginoon. Ang walang hanggang plano ng Diyos at ang kapalaran ng Iran sa milenyo at sa huling paghuhukom. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mga digmaan, pagkatapos ng pagtataksil ng mga bansa, pagkatapos ng pagbagsak ng Babylonia, at pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus, isang bagong panahon ang magsisimula. Isang panahon na hindi na pinaghaharian ng tao, hindi na pinamumunuan ng Antikristo, hindi na hawak ng mga alyansa ng kadiliman. Sa wakas, ang kaharian ng Diyos ay darating sa lupa. Ito ang milenyo, 1,000 taon ng kapayapaan
katuwiran at hustisya, kung saan si Kristo mismo ang uupo sa trono. Hindi na tayo maghihintay pa, siya na ang maghahari at lahat ng bansa ay mapapasailalim sa kanyang pamumuno. Ang panahon ng milenyo, kapayapaan sa gitna ng dati kaaway. Sa pahayag 20, isinulat ni Apostol Juan, at si Satanas ay itatali ng 1,000 taon at si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga banal. Sa panahong ito, ang mundo ay magbabago. Ang lobo at ang tupa ay magsasama. Ang espada ay magiging araro. Wala ng digmaan. Wala ng panlilinlang. At ang kaalaman tungkol sa Diyos ay sasakop sa buong mundo, gaya ng tubig na bumabalot sa dagat. Ngunit ang tanong na tinatanong ng marami ay ito: ano ang mangyayari sa mga bansang lumaban sa Diyos? Kabilang na ang Iran. Iran sa milenyo, hatol at pag-asa. Sa mga naunang bahagi ng seryeng ito, nakita natin kung paano magiging bahagi ang Iran sa alyansa ng Gog at Magog sa Ezekiel 38, isang koalisyon na sasalakay sa Israel, ngunit wawasakin ng Diyos mismo. At sa Jeremias 49, malinaw na sinabi ng Diyos, aking babaliin ang busog ng Elam, ngunit sa mga huling araw, ibabalik ko ang bihag ng Elam. Ibig sabihin, may 2 yugto ang kapalaran ng Iran: paghuhukom para sa kasalanan, rebellion at pag-atake laban sa bayan ng Diyos. Panunumbalik para sa mga tao sa Iran na magsisisi, lalapit sa Diyos at kikilalanin si Jesus bilang hari. Sa panahon ng milenyo, ang mga bansang dating lumaban sa Diyos ay may pagkakataong sumamba sa Kanya. Sa Zacarias 14, 16 isinulat, at lahat ng mga natira sa mga bansa na sumalakay sa Jerusalem ay aakyat taon-taon upang sambahin ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, at upang ipagdiwang ang pista ng mga tabernakulo. Marahil sa mga panahong iyon, ang mga natirang Iranian, mga dating tagasunod ng Islam, ngunit tumanggap kay Kristo, ay aakyat sa Jerusalem, dala ang luha ng pagsisisi at pagsamba. At sa paningin ng Diyos, hindi mahalaga ang pinagmulan, hindi mahalaga kung dating kaaway, sapagkat sa kanyang kaharian, ang puso ang batayan, hindi ang lahi. Ang panibagong panlilinlang, huling rebelyon, pagkatapos ng 1,000 taon. Ngunit sa pagtatapos ng milenyo, ayon sa pahayag 27-9, si Satanas ay palalayain mula sa kanyang bilangguan at ililigaw niya ang mga bansa sa 4 na sulok ng mundo, sina Gog at Magog, upang sila'y tipunin para sa digmaan. Muli, babangon ang mga nalinlang. Muling susubukan ni Satanas na tipunin ang mga bansa upang lusubin ang bayan ng Diyos. At muli, binanggit ang Gog at Magog hindi bilang lokasyon lamang, kundi bilang simbolo ng huling rebelyon. Posible bang muling makisangkot dito ang Iran? Marahil, sapagkat ang pagsunod ay hindi garantisadong panghabambuhay sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito hahayaang tumagal. Bago pa sila makalapit, bababa ang apoy mula sa langit at tutupukin silang lahat. Tapos na ang digmaan. Tapos na ang panahon ng kasalanan. Tapos na ang panlilinlang. Ang huling paghuhukom, walang pagtatago. Sa pahayag 20 oras at 11 hanggang 15, inilarawan ang White Throne Judgment. Ang araw ng wakas kung saan ang bawat tao ay tatayo sa harap ng Diyos at ang aklat ng mga gawa ay bubuksan. At sino man ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Wala na ring pagtakas, wala nang palusot, wala nang pagtatago. Maging hari man o pulubi, propeta man o rebelde, lahat ay haharap sa makatarungan, banal at makapangyarihang hukom. Ngunit para sa mga tapat, yaong mga tumugon sa panawagan, naniwala kay Kristo, tumalikod sa kasalanan at naging tapat hanggang wakas, may gantimpala. Ang walang hanggang kaharian, sa pahayag 21 hanggang 22, isang bagong langit at bagong lupa ang lilitaw. Wala nang luha, wala nang kamatayan, wala nang digmaan,
Wala nang Iran, Israel, Amerika, China, sapagkat ang lahat ay magiging isa sa ilalim ng trono ng Diyos. Makikita ng mga mata natin ang trono, maririnig ng mga tainga natin ang tinig ng Diyos. Magsasama-sama ang lahat ng lahi, bansa at wika upang sambahin ang kordero na minsang inalay para sa atin. Ito ang wakas, ngunit ito rin ang simula, pangwakas na paanyaya. Ngayon na natapos na natin ang 10 bahaging serye, isang tanong ang natitira: anong gagawin mo sa natutunan mo? Dahil kung sa Iran, isang bansang puno ng pag-uusig, ideolohiya at digmaan, ay may mga taong bumabalik sa Diyos, bakit hindi ikaw? Kung ang Persya, na minsang ginamit, lumaban, hinatulan, at sa huli binigyan pa rin ng pag-asa, bakit ikaw ay mag-aatubiling sumuko? Sinasabi ng salita, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung maririnig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Maging bahagi ng plano ng Diyos. Huwag kang manatiling tagapanood lamang ng propesya. Maging saksi, maging tagapagdala, maging sundalo ng liwanag, isang pasasalamat at paanyaya. Salamat sa pagsama mo sa buong paglalakbay ng ang lihim na gampanin ng Iran sa propesya ng Diyos. Mula Genesis hanggang Pahayag, mula kay Elam at Madai hanggang sa bundok ng mga olibo, mula sa templo hanggang sa trono ng Diyos. Ang lahat ay bahagi ng isang plano, isang layunin, isang hari. At ngayon panibagong kabanata ang bubuksan.